Masaya ba kayo? Salamat sa leader ng ating mga bata, mga teachers and assistant. Pagpalain kayo ng Panginoon. Genesis 1 verse 1. The God of the Bible, yan ang ating Diyos. Ang Diyos ng mundo ay iba. Pero alam nyo, habang binubulay ko, ano ba talaga ang nag-iba sa atin sa mundo? Ano ba talaga ang naging kaibahan natin sa mundo? Ang nakakaalam talaga na tayo ay hindi katulad ng mundo, ikaw at ang Diyos. Yung tiyak mong relasyon sa Kanya. Amen? Opo. Ang Diyos natin ay iba at ikaw nakakaalam na yon na iba. Deep within our hearts kasi sa iba, doctrine din ng Trinity. Jesus din, church din. Pero ngayon matatalino ang mga theologians at saka mga tawag dito, apologetics. Parang kung wala kang espiritu ng Diyos, madadala ka eh. Madadala ka. Kaya ano yung nagpaging iba natin sa kanila? Yung relasyon natin kay Kristo. Yun talaga yun. Ngayon, ating pag-uusapan, ang Diyos ng Biblia, ilan na ating nabanggit, ngayon ay ang Diyos ng Biblia ay soberano. Sovereign God. Actually, marami tayong mapapalabas talatang yan, pero isa sa mapapalabas natin sa talatang yan, ang Diyos ay sovereign. Basa, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Tayo po'y manalangin, Panginoon, salamat sa mga awit ng mga bata, mga awitan namin. Pasasalamat. Salamat hindi ka sa amin isang alamat, isang parang kwento lang, kundi ikaw ay totoo. Ikaw ay totoo. At yan po ang maganda. Patawad po sa aming pagkukulang. Wala naman nung magaling, wala naman nung guro. Talagang hindi nagkakamali. Lahat kami subject doon. Kaya mga pagpatuloy ay hindi galing namin, kundi ng iyong biyaya. Patawad po at kami po'y turuan mo uli sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sovereign, sino ba ang nagtuturo natin sovereignty? So, sovereignty, hindi ko yan tatalakayin lahat. Napakahabang talakayin yan. From creation, from nature, from circumstances, from universe, lahat. Lahat naman ay kontrolado ng Diyos. Amen? Diyan po natin makikita na ang Diyos ay sovereign. Bakit? Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Therefore, ang Diyos ay hindi kasama sa nilikha. Tama? Hindi siya part of His creation. Siya nga ang creator eh. At nais kong sabihin sa inyo, mga kapatid, wala pa ang universe, wala pang creation, umiiral na siya. Amen? Before universe exists, there is God that exists already from eternity past. Tama ba? Ngayon, from eternity past, mayroon tinatawag na solitariness of God. Wala siyang kasabay. Tama? Walang nag-govern sa Diyos. Kung ilalagay natin, bago likhain ng lahat, siya'y nasa kalagayang Diyos na masaya, malaya, payapa, walang problema. Walang problema ang Diyos. Ang Diyos ay malaya. Amen? Actually, sa creation, mamangha ka dyan eh. Wala namang hininga ng payo ang Diyos. Ano masasabi mong magandang dahon ng mangga? Ano kaya magandang disenyo ng dahon ng mangga?
Wala naman eh. In fact, mga kapatid, bago na-create ang universe, unang nilikha ang angels. Tama ba? Sa Job chapter 38, nung nililikha ng Diyos ang universe, pumapalakpak sa galak ang mga angels. Therefore, nalikha na ang angels bago ang universe. Tama? So, nung wala pang angels, andun ang Diyos. Kaya lang naman nalikha ang anghel, hindi dahil sa inutusan ng anghel. Dahil paano uutusan siya ng anghel? Ay wala pa namang anghel, Diyos pa lang. Mamaya may didin pa ako sa inyo dyan para sa paglilinaw ng sovereignty ng Diyos. Last line din sa inyo, ang Diyos ay malayang Diyos. Hindi siya sinasapawa ng sino man. At lagi ko sinasabi sa inyo, hindi mali ang Diyos kung hindi siya lumikha. Hindi. Bakit? Dahil kung siya nagkamali, hindi siya lumikha, ba may nagbabatas sa kanya? Kaya nga, siguro, Tagalogin na. Sa mababaw na panalita, mga bago natin, kaya nagkaroon ng nilikha, ginusto ng Diyos na lumikha. Walang nag-utos sa kanya. Tama? Ngayon, ang akin lang pinagtataka, itong Diyos na malayang ito, nang lumikha ng tao, parang may iniilaga na. Nagkakaintindihan ba tayo? Di ba't yan ang issue? Di ba't yan ang talamak na issue sa internet? Among Armenians and among Calvinians. By the way, tayo po'y hindi Calvinist. Nais ko po sa inyo, ang God is Able Baptist Church ay hindi Calvinist. Nagkataon lang, may mga paniniwala si Calvin na ating pinapaniwalaan din. Bakit? Ayun naman pinapaniwalaan ni Calvin ay nasa Bible. Alam nga naman, hindi tayo maniwala ay nasa Bible yon. Tama ba? Ngayon, ang punto ko lang dito mga batid, ito yung nagiging problema sa sovereignty. Who can deny the sovereignty of God? That's very clear in the Bible. Ang nagiging issue kasi, yung will ng tao. Naintindihan niyo ba yan? Alam mo, sa mga natututo na sa theology, exciting ito. Pero sa mga, ano gayon? Kaya challenge ko sa inyo, kayo ay masabik sa karne. Pagkalinggo ng hapon, karnihan ito. Karnihan ito. Hindi ito milk. Ano? Kasi, meron kaming nasugagaan na ang lupit ng paniniwala. Matindi ka ang tao, napagalaw nila ang Trinity. Matindi ang will ng tao, kalain mo napagalaw nila ang Trinity. Nang dahil sa will ng tao, gumalaw ang Trinity. Upang bilang lupit niya ngayon, hindi nang ilabot sa kanyang balat. Yan, hindi niyo ba ibig sabihin? Ang Diyos, wala pa nilikha, malayang nasusunod. Bit daw ng magkatao. Tama ba? Ay pag ayaw ng tao, huwag mo akong pipilitin, edi ang Diyos pala ay apektado ng kanyang paglikha ng tao. Ang lakas naman ito. Ano yan, Diyos? Para ang Diyos ay lumikha, kumuha ng martilyo at ipupukpok sa kanyang sariling ulo. Naintindihan niyo ba yan? Nung lumikha ang Diyos, may nakapigil ba? Sabi niya, magkaroon ng bituin. May pumigil ba? Nandun na ang anghel, may will na ang anghel. Yan nga pala ang problema pati. Bet pagka will ng anghel, walang issue. Di nga? Napansin niyo ba yan? Di ba't nung magkasala ang anghel, wala nang kapatawaran? Bet hindi ni-issue yan. Dapat maawa din sila sa anghel. Napaka-unfair naman ng Diyos. Tama? Bet pag sa tao, issue. Ibig sabihin, ultimong kalooban ng anghel, hindi pwedeng makialam sa Diyos. Kung parusahan ng Diyos ang anghel, walang magagawa ang anghel. Pero salamat, mayroong isinalbang anghel. Hindi dahil sila'y mas magaling sa kapwa nila anghel.
Patunayan muna natin yung talatang yan, mga kapatid. Kasi, binabaybayan naman yan yung isa-isang sovereignty. Ang akin lang yung mga issue na lang. Tingnan nyo ha. 1 Timothy chapter 5, verse 21. Tingnan nyo po. Pakibasa ng lahat. Tama na. Yan ba yun? Tama. At ng mga anghel na ano? Oh. Hindi issue na may elect angel. Bet pag sa tao, masyadong issue. Tama ba? Naintindihan niyo ba yan? Para namang napaka-special namang masyado. Ang akin lang pinupuntahan sa inyo mga kapatid, pagdating sa creation, siyang solong nag-design. Solong nasunod. Kaya pagdating sa kaligtasan, mga kapatid, nais ko rin sabihin sa inyo, Diyos din ang nasunod. Tama? At magpasalamat ka at napasama ko doon. Dahil hindi ka naman kaligtas-ligtas, ikaw ay iniligtas. Okay. Tingnan pa natin na Matthew chapter 25, verse 41. Nasabi ng Matthew. Pakibasa ulit. Alam niyan? May mga taong hindi na talaga maliligtas. Wala tayong magagawa doon. At hindi mali ang Diyos doon. Hindi unfair ang Diyos sa mga taong nasa impyerno. Bakit? Hindi naman tayo naligtas sa hustisya, sa magitan ng hustisya ng Diyos, mercy ang sa atin. Ngayon, at pasapoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa mga anghel. Hindi kayo naaawa sa anghel. Meron kayong tao naaawa sa dyablo. Bet pang tao lang ang abot ng concern, ay sila din na may pinarusahan ng Diyos. Bet yung anghel at ang demonyo, hindi na nagreklamo. Bet tao ay puro reklamo. Alam na nilang dyablo na siya ay paimpyerno. Okay, ano pang big... So, ang aking pinipintuhula dyan, aking sinusunsundian, ang Diyos ay malayang nagagawa ang kanyang gusto nung wala pang nilikha. Pero bakit nung lumikha na, wala akong magagawa kung ayaw mo? Totoo ba yun? Totoo ba yun? Ang Diyos ba ngayon ay nakakadena na wag kang gagalaw ng labag sa gusto ng tao? O ang Diyos ay soberano pa rin sa will ng tao? Tama ba? Okay, Revelation 13 verse 3 and 4. Revelation 13 verse 3 and 4. May nagtanong, sino ba nagtanong sa akin, paano kung hindi ako pinili? Sino ba yan? Si Andoy. Paano, Pastor, kung hindi ako pinili? Tanong ko naman, ka nagtatanong ng ganyan? Hindi man tinatanong yan ng walang buhay. Alam mo, ang nakakamalay lang diyan, yung may buhay na. Yung ating pinag-uusapan, ito hindi man nila pinag-uusapan. Sa kanila sabi na Brother Albert, kahit nga doon sa yung socialization, ang gusto nila ay pera. Amen? Hindi naman natin paksa yung yung maliligtas hindi nila paksa yan. Sa kanila magandang bahay, magandang kotse, magandang syota, sexy, maitim, panda. Yan ang kanilang lipon, pero never na pinag-usapan. Ako kaya'y pinili. Nag-uusap niya, kung nagtatanong kanya, may something sa iyo.
Baka nag-backslide ka lang. Nanghina ka lang. Sa totoo na, ang kasalanan nagpapalabo ng konbiksyon. Ano sabi ng prodigal, son? Huwag mo na ako ituring na anak. Ganyan. Ang sabi ni David, huwag mo akong palasin sa iyong harapan. Restore unto me the joy of my salvation. Nagpapahina, ultimo ng assurance, ang kaligtasan, ang kasalanan. Iba ang security at ang assurance. Pwede kang secured, pero hindi ka assured. Pero lahat ng assured ay secured. Bakit? Pwede kasing ligtas ka na hindi ka masayang ligtas dahil nasa kasalanan ka. Amen? Oh, at nakita ko ang isa sa kanya mga ulo na waring sinugatan ng ikamamatay. At ang kanyang sugat na ikinamatay ay gumaling at ang buong lupay ng gilala sa hayop. At sila'y nangagsisamba sa dragon sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapamahalaan sa hayop. At nagsisamba sa hayop na nagsasabi, wait, wala diyan sa Tagalog yun. Tingnan natin sa English. Verse 3. Minsan, wala talaga sa Tagalog, ano? Kaya magaling lang ako magaling sa English. Okay. And I saw one of his heads. Wala din. Pero binasa ko kanina na andyan yan. Yung kinaladkad ng buntot ng dragon, ang 1/3 ng star, andyan ba yan? Verse 3 nga, pakibalik ng verse 3. 12:3. 12:4. 12:4, yan. At kinaladkad ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit. Yan na po yung talata na meron talagang 1/3 ng angels ang na-recruit ni Lucifer na lumaban sa Diyos. Sila ngayon yung mga demonyo. Naintindihan niyo ba yan? Ngayon, alam natin na walang kaligtasan ang mga anghel. Wala na. Doon sa Hebrew chapter 2 verse 14, dahil ang mga anak ay may bahagi sa laman, siya din naman ay naging bahagi ng laman upang maalis niya ang paghahari ni Satanas. So, si Kristo ang tinubos niya ay tao, kaya siya nagkatawang tao. Kaya walang katubusan sa anghel dahil hindi siya nagkatawang anghel. Bakit siya nagkatawang anghel? Issue yan. Bakit ang anghel hindi na nagtamo ng kapatawaran? Meron nagsasabing, nakita na nila ang Diyos. Nakita na nila ang langit kung gaano kaganda. Hindi pa rin nawili. Ba't ko pa ibabalik doon? Ayaw na nga nila. May ganyang view. Hindi na daw sila, kahit daw hindi na sila iligtas, hindi naman sila excited sa langit. As ultimong sa Diyos, hindi sila nasatisfied eh. Pero iba naman ang silip natin doon sa mga nakakakilala sa akin, sa private. Sinasambot ko ang ibang paliwanag, pero ako niniwala, masaya sila sa Diyos. Kaso lang, may tendency. Kaya ito ha. May kaligtasan sa angels, pero hindi redemption. Prevention. Lahat sana naging demonyo na. Pero may hinirang ang Diyos na wag babagsak. Ang kaligtasan ng tao ay redemption. Sapagkat ay iniligtas mula sa pagiging bagsak na. Pero ang common ground, common words, ang same principle ay elect angel and elect sinners. Amen ho ba? Sa pagdating sa Genesis 1:1, andyan na yung sovereignty ng Diyos. Walang counselor ang Panginoon sa lahat ng kanyang ginawa. Mag-isa siyang nagpasya na sunod. Ngayon, pagdating sa kaligtasan, di balik tayo sa Efeso chapter 1, verse 3 and 4 and 11. Tingnan po natin ang Efeso 1, verse 3, 4 and 11. Jane, bahala ka na sa detalye. Wala sa akin ang book.
Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoon sa Kristo na siya nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa kalangitan kay Kristo. Anong pagpapala yon? Pinakamataas sa pagpapala ay hindi material. Ano sabi ng Bible? Hubad kang dumating sa lupa, hubad kang babalik. Tama? Ang mundo ay itinaan sa apoy. Pahiram lang ng Diyos ang lahat ng nasa atin, mga kapatid. Huwag tayong yumakap dyan, pahiram lang yan sa atin. Huwag natin masyadong gugulin ang ating panahong diyan na may hindi mananatili. Kung talagang tayo mananampalataya ng Diyos, tayo ay bit-bit at kalikad ng Diyos, hindi ng bagay ng nilikha ng Diyos. Amen? Lulugihin tayo. Ngayon, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan. Bagdating ng 11, sino ang nagpasya niyan? Pakibasa. Ayon sa pasya ng kanyang kalooban, hindi kalooban mo. Amen? So, ang pagkahirang ay pasya ng kanyang kalooban. Hindi pasya mo. At kailan ba sinimulang ipasyahan yan? Bago pa magkaroon ng sanglibutan. Kasi laging papatak sa usapang sovereignty ay yung responsibility ng tao, yung accountability ng tao. At di naman natin pwedeng paghiwalayin yan. Sagyang binigyan tayo ng Diyos ng accountability. Pero, hindi ibig sabihin yon ng Diyos ay walang control sa iyo. Nasakitin ng ulo ko pagka itong usaping ito. Amen? Binigyan ka lang ng will, ang Diyos ay kulong na. Gayong wala pa ang nilikha, malaya siya. Tapos nung lumikha ng tao, hintay ka muna. Huwag mo ako papakialman. Sabi ko nga sa inyo, ang ilustrasyon ko yan, ang mga bansang mayayaman nakakagawa ng missiles na ang puputukan ay kanluran, pero sila ay babaril sa silangan. Naintindihan niyo ba yan? May missiles yan. At hindi nagmimintis yun. Computerized na yan. Ang target nila ay kanluran, pero sila ay puputok sa silangan. Pero yung putok ng silangan, doon din ang punta. Ibig sabihin, unawarely, nakakagawa ang kalaban ng hindi nila namamalayan. Ayan, Diyos ang gumawa sa iyo. Pwede niyang gumawa na hindi mo alam. Naintindihan niyo ba yan? Amen. Ayoko. Sino ka may gusto sa Diyos? Pero bakit ginusto mo siya? Hindi mo alam. Meron siyang missiles na dumating sa iyo. Siya na may pumutok sa silangan pero tinamaan pa rin kanluran. Naintindihan niyo ba yan? Kaya nga gumawa ng tao ng ganon. Bit ang Diyos hindi niya kaya. Kahit ayaw mo, pag gusto niya, masusunod pa rin ay siya. Kaya salamat, siya ang nasunod siya. Sa totoo na, wala namang hindi nasunod siya Tingnan niyo talata. Tingnan po natin. Nasaan na? Magkalahok na ito kay Piper at saka kay Sproul. Tingnan po natin ang talata na ginamit dito. Job 42 verse 2. Job 42 verse 2. Tingnan nga natin. Pakabasa. Sabihin may freedom ka. Pagka gusto ko, wala kang mapipigil. Di ka? O natutuwa sa mga bisita natin ito Di ka? Tinalban ng mensahe kaninang umaga. Yun ba o tayo? Tinalban kaninang mensahe kaninang umaga. Nakakatuwa. Bisita, tinatalban. Di ka? Tapos ang membro hindi. Amen? O tayo, paturo na kayo ng baptism.
Kaya nasimba na lagi. Nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng mga bagay. At wala kang akala na mapipigil. Amen? Kung gusto ng Diyos iligtas ang lahat, sino pipigil? Hindi naligtas ang lahat. Ang sovereignty ng Diyos, mga kapatid, ay malaya, nagkokontrol, at nasusunod. Almighty siya and omniscient para magkamali sa kanyang gusto. Kaya nga hindi naligtas. Hindi. Minalas. Tama ba? Kaya naman kayo ay magala kung talagang kayo ligtas. Ito yung issue, nakakasakit ng ulo. Sa halip na sambahin ng Diyos, papurihan ng Diyos sa mga ligtas. Tapos yung iba namumroblema, hindi naman nila problema talaga yon. Tayo namumroblema sa kanila, ang Diyos nga hindi namumroblema sa kanila. Tama ba? Tingnan pa natin ang Daniel chapter 4 verse 35. Ganyan naman ang pupuntahan ng usapin pag laging sovereignty. At sige, basa nyo lang lahat. Sakbo ng langit, asananahan sa lupa, yun. Tapos ang pulong. Alam niyo, hindi naman natin kailangan ipagtanggol ang Diyos. Di ka? Ang ating pinagtatanggol, yung pananampalataya natin, hindi ang Diyos. Hindi, mahirap ang isipin. Paano yung will ng tao? Hindi, ang Diyos pala ay nagka-problema. Samantala nung wala pa nililikha siya, walang problema. At siya'y malayang nagagawa niya ang gusto niya. Nung lumikha ng tao, teka muna, baka ayaw niya. But pag anghel, hindi kayo namumroblema. Tama? Itatapon niyo 1/3 na anghel sa impyerno. Namroblema ka doon. Nasaan ang biyaya ng Diyos doon? Nasaan ang katarungan ng Diyos doon? Dahil alam ng angel kung sino ang Diyos. Wala talagang makakapigil pag siya'y nagpasya na. Maliwanag ko ba? Isaiah 46 verse 9 and 10. Tingnan po natin. Pakibasa ng lahat. Pero maganda sa English. Mas gusto ko talaga ang English. Pakibasa nga niya sa English. Verse 9 and 10. Read. Ano kayong version na rin? Hindi din pala yun ang maganda pagkakasalin, hindi pala ito King James. Ang sabi dito, nothing can stop him. And he does what he will. Walang makaka-stop sa kanya. Diyan, my counsel shall stand. Di kayo na din naman yan. And I will do all my pleasure. Walang makapipigil, makalalaban, makahahadlang sa gusto ng Diyos. Kahit si Lucifer. Amen? Kaya sambahin natin ang Diyos na tayo ay napabilang sa kinahabagan.
Doon sa iba, walang mali ang Diyos. Salamat at kahit paano nakatikim ng hangin. Nakakasilay ng creation ng Diyos. Hindi obligasyon ng Diyos na iligtas ang lahat. Biyaya na lang, meron siyang kinahabagan. At lalong ka biyayaan kung alaman mong ikaw yun. Kaya huwag tayo mag-backslide. Yung pinapangarap ninyo ay dululaan ng balahibo ang kalwalhatian ng dadat nga natin sa walang hanggan. Kaya huwag kang masyadong apektado ng lupa, gayon ikay anak ng maharlikang lang, hari ng mga hari. Amen. Ako nga may pera ng pang-Vietnam, ako hindi gigil na gigil. Ang asawa ko, gigil. No, hindi. Alam mo, isa, siniisip ko, paano simbahan? Iba pa rin ang pastor ang nagmamando kaysa worker. Iba pa rin ang pastor. Iba ko yung ibang pastor. Napakinggan ko yung preaching ni Pastor Paul Wasser. Siya daw ay natatakot sa mga pastor na laging wala sa church. Ang hirap ng gawain ng pastor. Napakadelikado tapos pawala-wala ka lagi. Hindi madaling trabaho ang magpastor. Are you with me? Kaya ang pinakamasarap ng pangarapin ay ang Panginoon. Diyan ako masaya at gusto kong sumaya. Okay, amen? O, basahin ulit natin ang Efeso 1:11. Ang sovereignty ng Diyos ay limitless sovereignty. Tatandaan po natin, walang limit ang sovereignty ng Diyos. Walang boundary ang sovereignty ng Diyos. Pag sinabing sovereignty, mga kapatid, ang Diyos ang nasa kontrol ng lahat. Siya ang nag-iilalim, nag-kukontrol, gumagawa. Walang ibang nasusunod dyan. Hindi si Lucifer ang nasusunod dyan. Kahit nga doon sa 7 years tribulation, hindi ito wrath of the dragon. Hindi ito yung galit ni Satanas. No. Dahil sa Job, hindi siya makagalaw kay Job kung walang pahintulot ang Diyos. Huwag kayong matakot kay Satanas dahil Satanas wala yung magagawa kung hindi niya pahintulutan. Ang matakot ka ay yung hindi katakot sa Diyos. Ang nakakatakot yung hindi katakot sa Diyos. Dahil pwedeng pahintulutan ni Satanas, pakalman mo na yan. Wala yung takot sa akin eh. Walang magagawa sa Satanas hanggat ayaw ng Diyos ay pakialman. Bakit? Maging Satanas nasa kontrol ng Diyos. Walang hindi. Sabi nga ni R.C. Sproul, kung yung maliit na alikabok na pumapailang lang sa hangin ay hindi kontrolado ng Diyos, hindi siya Diyos. Yung lalim naman nun. Yung asphalt, yung ano tawag. Tinan niyo yung semento dyan. Dikit mayroon na dyan, yung pag pumasok sa ilong, may kibahin ng bahin. Yung maliit na abok na yon, sabi niya, kung hindi yan kontrolado ng Diyos, hindi siya Diyos. Lalim nun. Ay, di lalo yung bulate ng bulate. Amen. Amen. Yung kabula-bulatihan. Yan ang ating Diyos. Don't small our God. Don't small our God. Kaya nga mga seraphim ay hindi magkaintindihan sa presensya ng Diyos. Naghahalo ang galak at respeto, yung takot. Amen? Tayo rin naman sa Kanya ay ginawang mana na tinalaga niya tayo ng una pa ayon sa pasya niya ang gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng Kanyang kalooban. Kaya kayo narito, hindi aksidente. Kayo talaga yung nakaplano na. Jomar, maging ang iyong maraming kapatid. Hindi aksidente yon. Ilan kayo? Okay, tamo yan. Nung kami ay nasa Bible School, psychology ang aming topic. Tinanong ang mga anak,
Yung isa namin kaklase, hindi makaimik. Oh, be, hindi ka na imik. Ay, ang lakas ng psychology ng aming teachers. Pastor Raut, huwag ka na umimik. Nahihiya ka. Bakit? Siguro ang dami mong kapatid. Tinanong, 18. Ayun ka namang sa simlong nakatira. Yung isla, walang kaaliwan. Ay, 18. Hindi natanda ng kanyang ama ang pangalan ng isa't isa. Amen? Kapag ang Diyos ay may ginusto, mangyayari. Walang hindi niya kontrolado. Amen? Bakit tayo Pilipino? Nakaplano na tayo. Hindi talaga tayo maging Amerikano. Ba sila yung Amerikano? Hindi kasi sila pinalano ng Diyos na maging Pilipino. Lahat ang ating kinalagyan na bansa, lugar, maging ng pagkatao, hindi mo pinili yan. Yan ay naandyan yan. Amen? Pati natapos ang ilong mo, huwag kang mampuri ang matangos. Huwag kang mayabang. Tatapyasin ko yan. Ano? Yun naman pango, huwag masyadong aba. Ang mahalaga ay nahinga. Hindi nga, sa langit may hindi pag-uusapan yan si Kristo ang paksa. Kaya kayong yung mga may kapintasan, huwag kayong insecure. Kasi sa sarili ka nakatingin Kaya nga ating binubulat-lat ang Diyos nang tayo ay tumapang. Nang tayo ay maganda ang estima. Pag maganda ang estima mo sa Diyos, tama ang estima mo sa sarili. Pag nakita mong si dakila, wala kang may pagmamalaki. Amen? At dito sa church, wala nang payabangan. Magaling lang dito yung pastor. Wala nang payabangan. Talagang kayo'y mahihina. Ako lang ang malakas. Sa nature, tingnan niyo po, Psalms 135 verse 6 and 7. Nang una, wala na akong imik. Bakit? Lumpo na, pango pa. Bihira. No, kayo maligtas, pag ako'y nagwe-witness, di ko maintindihan ang tayo ko Dahil aramdam ko'y parang pag ako nagwe-witness, sa ilong ko nakatingin. Hindi ito maliligtas, di ito maliligtas. Sa may view ako, ako'y nanalmin. Ang kito'y para mas matangos ang huso. Sa ilong, mas nakakahiya pala pag ako'y nakasaibyo. Kaya kung hindi ka lalago sa Panginoon, hindi ka nagagamitin ng Panginoon, masyado ka ng self-conscious. Amen? Kaya ang ginawa ko, ipinagbibida ko na ang kapintasan ko. Hindi nyo ba alam, ang pag-inom ng kape nakakapagpatangos ang ilong? Kaya nga kayong gagawin, lilimit-limitan ko ng inom. Okay, anumang kinalugdan ng Panginoon ay kanyang ginawa. Sa langit at sa lupa. So, sino kang nasunod sa buntala ng langit? Sino nagpasya na ang tayo ng araw ay dyan? Ang tayo ng earth ay din Jupiter, sa ulo ni Uto, hindi ko alam. Kaya pagka-school pa nag-usapan, Mame, ikaw na dyan. Kaya pag si Uto ay honor, ang galing ng Mame. Bakit? Hindi mo talaga ako nagtuturo. Kaya kapapalad nyo. Kapapalad ng mga bata dito, ang mga anak ay mga nag-aral. Ako'y naawa sa anak ko. Dahil hindi ko siya matuturuan. Bakit? College lang ang tinapos ko. Tanyo si Amber, nakakatuwa Maagang mamumroblema yung batang yan. About 2 years old pala yan, dami ng alam. Bakit? May alam ang ama. Nag-aral kahit paano. Ang kwento, ako hindi magkukwento. Mame, ikaw na. Kasi hindi ako hilig sa kwento. Kaya ako'y walang hilig sa bata. Pero kayo magpapagmahal sa bata, nanggagaruti lang. Pero ang mahal ko ang bata. Pero yung mga bata. Ako kinikilabutan Kaya sa Good Shepherd, hindi ako pwede Hindi talaga ako nakaranas pa. Pumunta ako sa Rosoro, talaga hindi nila ako napilit. Kita ko yung natuto, mga bata! Sabi ko, hindi ako din Kayo na lang, nakakaroon Bakit? Pag ako nakakakita ng mga babaeng arting-arting, pangit na naman.
Ngaling-ngaling ko na itulak sa kanal eh. Ay, tapos ako mag-aarte-arte pa. Wala eh, pasensya na kayo, hindi talaga ako. Pero mahal ko ang bata. Kino-communicate ko sila sa kaya kong paraan. Pero hindi ko gifted talaga yan. Hindi ko talaga gifted yan. Kaya ako natutuwa kay Amber eh. Ano kang batang are? Basta sabihin mo, sasabihin niya niya. Bulang lang. Ayan, tatay tawag yun ay bulaglag. Abay, mamaya eh. Ano pa kaya? Bulaglag. Tapos, kinukwentuhan daw sa gabi-gabi. Ay, akala mo, sino pumatay kay Gulayat? Si David. Siya daw ay nagdadalang tao na. Si Jesus daw ang kanyang anak. Siya si Mary. Abay, absorb ang lahat ng kinukwento eh. Ang lupit ng batang are. Nanganak na eh. Sa kwento pa lang ay nanganak na. Kaya huwag kayong magsasalita dito ng palaalangan. May bata dito ang nag-a-absorb. Para kayo makapanig ng pagpupura. Apo. Kaya itong God is Able Baptist Church, ang pastor nyo, naniniwala ako na ang Diyos ay soberano, kahit will ng tao, kontrol niya. Amen? Ano bang kinalugdan ng Panginoon ay kanyang ginawa? Sa langit? Siya nasunod sa langit. Yung hanay ng lahat ng mga planets na hindi nagkakabungguan, maging ng trillion of stars dyan sa buntala ng langit. Tapos, kung walang Bible, hindi natin alam na mayroon palang malaking volume na andyan sa ilalim ng sa taas ng langit. Nandiyan palang pinakamalaking volume ng tubig. Kaya ng panahon ni Noah, binuksan ang pinto ng langit dahil hindi sapat ang tubig sa lupa para lampasan ng 12 feet ang Mount of Everest. Basta ba't nyo alam yan? Nabasa ko kay Gabi Inutik. Tayo ay puro mga sambut lang. Amen? Yun daw pinakamataas na bundok sa universe, sa lupa pala. Sa panahon ni Noah, ay nalampasan ng tubig ng 12 feet. Amen? Saan galing ang lupa? Ang lupa, ang tubig. Basahin mo sa Genesis, binuksan ng Diyos ang pinto ng langit. Kaya ang langit, hindi lang may pinto. Sa Malakay, may bintana rin. Di ka? Kaya ang langit bahay yan. Amen? At si Kristo ang daan. Ayos. Hindi nyo makikita sa theology. Amen? Dito lang yan. Sa God is able. Ng isang mahusay na pastor. Pagka kami nagkakausap ni Pastor Rading, ang tawag sa akin si mahusay. Ang tawag naman sa kanya si magaling. Kasi bakit? Hindi kami parehong magaling sagya. Parang hindi nag-aral, etc. Pero biyaya ang Panginoon. Amen? Ano mang kinalugdan ng Panginoon ay kanyang ginawa sa langit at sa lupa, sa mga dagat. Ikaw lang, tao, hindi kanya kaya pakialman. Laki naman ng tingin mo sa iyong kalis. Amen? Ang universe, alam mo, ang universe, kung titingnan ng Diyos, ano sabi? Parang drop lang na tubig. Namamaniobra niya yan. Ikaw na nakatira lang sa earth, hindi kanya kaya pakialman. Amen? Kaya ang tao yung yabang. Ang laki ng tingin sa sarili. Tatanda ninyo, malaki pa ang kulangot sa iyo. Yan ang likha ng kasalanan, naging prideful. Ano mang kinalugdan ng Panginoon ay kanyang ginawa sa langit at sa lupa, sa mga dagat at sa lahat ng mga kalaliman. Yan ang kalaliman hindi natin mararating. May limit daw ang paglangoy ng tao sa dagat. Lalo na ako. Sa swimming pool, doon sa liguan ni Jimuel. Pero pag napalalim-lalim na doon, makikita nyo na nga stroke. Hindi ako pwede. Pero yung pinakamahusay naman na langoy, may limit. Sasabog daw ang kanilang. Ang sabi ng taga Manila tainga.
Sasabog ang kanilang tainga. Ano? Tayo pa nagtatain na. Bakit? Eh, may pinto. May bintana. Okay. Kanyang pinailang lang ang mga singaw na mula sa mga wakas ng lupa. Kanyang ginagawa ang mga kidlat. Oo, kalahin mo yan. Oh. Yung ikihumawak ng kidlat, hindi mo kaya yung pagang gumawa. Sige nga, humawak ka nga ng kidlat. Ano kasi super kidlat? Ano ang aking iniaabot sa inyo? That's our God. That's the God of the Bible. Amen? Hindi simple yun. Kaya nakakalungkot. Dapat tayo nasisiphayo the way we treat Him. There's none like Him. He is the sovereign one. Kanyang ginagawa ang mga kidlat. Badrane, ikaw nga, nakurinti lang eh. Baka kaya ba daw, yun yan, may konsekwensyo. Isang mura, isang bunot. Okay. Kanyang ginagawa ang mga kidlat na ukol sa ulan. Kanyang inilalabas ang hangin mula sa kanyang mga ingatang. O, kita mo, pati hangin? Kontrol mo ga ang hangin? Diyos lang ang nagkokontrol yan. Tapos ikaw tawa, kala mo kung sino ka. At sasangkalanin pa yung pangalang Calvin para magmukhang kulto ako. Maawa ka sa sarili mo, utoy. Huwag mong pasamahin ng tao dahil nang hindi mo naiintindihan. Tama? Matthew 8:27. Matthew 8:27. Ano sabi dyan? Pakibasa? Take pa nga tayo ng dagat eh. Kaya kung tutusin yung will, kung ipinaglalaban mo, yan nga masama. Ay, napapasunod ang dagat, napapasunod ang hangin, ikaw ay nagka-will lang, hindi ka na mapasunod. Matakot ka nga kung hindi ka mapasunod. Bakit? Ang Diyos ay makapangyarihan para hindi ka makasunod. Baka hindi ka niya pinapakialman. Kaya mas nakakatakot nga ang tao na hindi napapasunod ng Diyos, baka hindi siya pinakialman. May reprobate na tao. Kaya hindi ka magaling. Baka, sabi nga ng Matthew kanina 25:41, mga sinumpa. Tingnan po naman natin ang Matthew 10:29. Nabasa ko na ba yan? Matthew 10:29. Sige, dalawang talata pare. Tatlo pala eh. Kaya ko baga. Basa. Kita mo yan? Pati maya, kontrolado niya. Amen? Wala daw mahuhulog ng maya kung hindi pa hintulot niya. Kaya yung mamamaltik, kaya tinamaan mo yun, sabi ng Panginoon, tamaan mo. Dahil walang maiulam. Kami noon ang pang-ulam namin, maya. Pag pinaltik ko na yan, lalo ang tatay, pag pumaltik yan ng maya, sira ang bubong. Pero laglag ang 3 maya agad sa isang bala. Ang tatay kukuha yung pingga, yung balagwet. Pag maraming maya yan, kalibong-bungan, sisigaw ng kaunti, hahalibasin ng balagwet, ang daming patay na maya. Busog ako ng kapipirito. Hindi ko alam, galing pala sa basurahan yung mga mayang yon. Pero pag naipirito mo na, sarap-sarap, pero hindi mo alam, galing pala sa basurahan. Nung malaman ko ang dami palang basurahan, bakit kami mga rurumi, yung amin nahuhuling hito? Mga catcher. Kala mo, ang dami kong nakaing hito, kaya lang ako tumigil. Yung isang hito nakalpas, ay tinagaan namin ng kawit. Talsik. Kalagim-lagim. Buhat nun, hindi na ako nahangain ng hito. Dalag na lang. Yung pala, natuklasan ko yung dalag, catcher din.
Akala ko itlog. Dagay, may magandang itlog. Yung isdang itlogan. Hinawi ko. Abay, dilaw din eh. Hindi lang itlog. Itlog ng tao. May amoy eh. Buhat na yun. Tinamad na akong mangain ng ganyan. Tinamad na ako. Kasi yumaman eh. Amen? Tingnan pa natin. Ito, kakunti na lang ito. Talata na lang natin babasahin. 2 Chronicles chapter 20 verse 6. 2 Chronicles 20 verse 6. Ano sabi dyan? Pakibasa. Ikaw ang Diyos ng langit. Ikaw din ang Diyos ng mga bansa. Siya may kontrol ng langit, ng lupa, ng mga bansa, pati ng mga hayop. Hindi nga malalaglang ang ibon kung hindi niya pahintulot. At wala kang mahuhuling isda kung hindi pinadala. Kaya ang napakapalad ni Pedro, pinadala sa kanya isang magkampupunit na isda eh. Dahil maging ang isda sa dagat, ang Diyos ang may kontrol. Amen? Isa pa. Dito na tayo matatapos. Tingin ko. Psalms 33 verse 10 hanggang 11. Basa. Sige, tuloy. 11. Kaya wag na kayong umasa, Monday iigi pa. Bumangon ang pinakamatalinong leader, hindi ubre yan. Dahil sinabi niya tutuldukan niya ang kasalanan sa bansang Israel. Ang payo ng Diyos ang tatayo. Hindi yung mga climate changes, yung mga madaming programa. Hindi yan. Nireveal na sa Bible, darating ang wakas ng sanglibutan. At ang payo niya ang tatayo. Kaya tayo mga kapatid, we are looking forward to the glorious destiny of ours. Amen? At yun ay walang katumbas na kalwalhatian na lugar dahil ang walang katumbas na kalwalhatian ng Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya, yun ang ating aliw, mga kapatid. Hindi na tayo madaming pera. Blessing na lang tayo, may pera. Amen? Patunay na hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Magsipag ka lang. Etc. Panglupa, pero wag sana tayong masapawan ng panglupa. Ang ating kagalakan ay Diyos at ang kanyang mga pangako. Tayo manalangin. Panginoon Diyos, salamat